Sa mundo ng investments, palaging mainit po ang usapan kung alin ang mas mainam, si Bitcoin ba o ang gold. Si Bitcoin ay isa po itong modern digital asset na kilala sa mabilis po nitong paglago, habang ang gold naman ay isang tradisyonal at matagal na pong kinikilalang store of value. Ngayong buwan po ng December, kung kailan parehong naabot ni Bitcoin at ang gold ang kanilang mga bagong all-time high or ATH, mas nagiging mahalagang tanong kung saan po dapat maglagay o mag-invest ng ating pera. Kaya ang sagot, ayan, depende po yan sa iyong layunin bilang investor. Kaya sa bidong ito ay yan po ang siyang ating pag-uusapan. Yan tungkol sa dalawang aspeto. Yan yung aspeto ng dalawang asset na ito. Ayan, pero bago pa tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, unang-una ay ano po ang kalagayan ni Bitcoin at ang gold sa market ngayong taong 2024. Ayan muna ang ating alamin at unahin po natin kay Bitcoin. Ngayong taon ay umabot po ang presyo ni Bitcoin sa $103,000. Isa po itong milestone na nagpapakita po ng higit 132% na growth year to date. Sa limitadong supply po nito ni Bitcoin na 21 million coins, patuloy po na tumataas ang demand nito, lalo na't dumarami ang mga bansang nag-a-adapt nito bilang reserve asset. Si Bitcoin din po ay nananatiling decentralized kung saan ay nangangahulugang wala pong may control dito, yan, kahit na bangko o gobyerno. Ngayon ay pagdating naman po sa gold, yan, or ginto, ay ginagamit naman po ito bilang store of value sa loob ng 5,000 years. Yan, 5,000 taon. At ito po ay nagkakalaga ngayon ng $2,675 bawat ounce. Ayan, bagamat mas mabagal po ang pagtaas ng presyo nito, umabot pa rin ito sa bagong all-time high na $2,790 dalawang buwan na ang nakalipas. Ito po ay may malaking market kung saan ay meron po siyang market capitalization na umaabot po ng $17.9 trillion. Malayo po ito sa $2 trillion ni Bitcoin. Kaya sa kabuuan ay parehong malakas po ang performance ni Bitcoin at gold ngayong taong 2024. Ngunit mas mabilis po ang paglago ni Bitcoin. Ngayon ay ano po ang mga pangunahing katangian ng dalawang asset na ito? Ayan, unahin po ulit natin kay Bitcoin. Yan, si Bitcoin ay mayroon po siyang katangian na tinatawag na decentralized, yan, or decentralization. Wala po itong sentral na namamahala. Yan, walang namamahala po nito. Ang bawat transaction ay naitatala or nai-record po ito sa blockchain. Kaya't mas transparent po ito at saka secure. Ayan, maliban po sa pagiging decentralized ni Bitcoin, ay isa po itong digital asset. Ayan. Wala po itong physical na anyo. Kaya't madali po itong maipadala kahit saan sa mundo gamit lang ang ilang clicks. Ayan, clicks. At maliban sa digital asset at saka decentralization na katangian ni Bitcoin ay meron po lamang po itong limitadong supply. Yan, tanging 21 million Bitcoins lamang po ang merong ang supply po nito, yan, na umiikot sa sirkulasyon. Kaya't likas po na mataas ang demand nito. Ngayon ay pagdating naman po sa katangian ng ginto or gold, ay ito po ay isang physical asset. Ayan, kung digital asset po si Bitcoin, ay ito namang si gold ay isang physical asset. Ibig sabihin ay meron po itong physical na anyo. Kaya't ito ay tanggap sa buong mundo bilang halaga at ginagamit sa paggawa ng mga alahas at iba't ibang mga produkto. Ayan. Maliban po sa pagiging physical asset nito, ay subok na ito bilang store of value. Ayan, sa libo-libong taon ay nananatili po itong maaasahan bilang pangmatagalang investment.
At maliban po dyan ay meron po siyang ang ginto ay suportado po ng mga bangko sentral. Kaya ginagamit po ito ng mga gobyerno bilang reserve upang magbigay ng halaga sa kanilang local na pera. Kaya kapansin-pansin na magkaiba po si Bitcoin at saka ang gold base sa kanilang katangian. Ngunit pareho pong mahalaga, depende sa ating investment goals. Ngayon ay pagdating naman po sa demand, ayan, paano naman naiiba itong si Bitcoin at saka si gold pagdating po sa demand at kinabukasan ng dalawang ito. Ayan, unahin po natin ulit itong si Bitcoin. Ayan, si Bitcoin ay nagmumula po ito ulit sa limitadong supply nito. Ayan, at meron din po itong nabanggit natin kanina na meron lamang po itong 21 millions na Bitcoin supply. Ayan, maliban po dyan ay meron siyang institutional adoption at mga bagong mga teknolohiya or technology tulad po ng Bitcoin ETF. Maraming eksperto po ang naniniwala na maaring umabot ang presyo ni Bitcoin sa mga $250,000 o mas mataas pa sa mga susunod na taon, lalo na't dumarami po ang mga bansang nagtatangka na magtayo ng kanilang Bitcoin reserves. Ayan. Pagdating naman po sa gold, ayan, or sa ginto, ay ito naman po ay patuloy na mataas ang demand dahil po sa paggamit nito sa mga alahas, industriya at bilang reserve ng mga central banks. Gayunpaman ay limitado ang potensyal na paglago ng presyo nito dahil mas mabagal po ang paggalaw ng market nito kumpara kay Bitcoin. Kaya sa aspetong ito ay mas malaki po ang growth potential ni Bitcoin. Ngunit mas matatag at predictable naman ang demand kay gold. Ngayon ay ano naman po ang pagkakaiba sa volatility at security ni Bitcoin at saka si gold. Ayan. Unahin natin ulit dito kay Bitcoin. Yan, pagdating po sa volatility at security, si Bitcoin ay mas kilala po siya sa mataas nitong volatility. Ang presyo po nito ay maaring biglang tumaas o bumagsak sa loob ng maikling panahon lamang. Kaya may kasamang mataas na risk at reward. Ngunit dahil ito po ay nasa blockchain, ligtas po ito mula sa pisikal na pagnanakaw at hindi po madaling maapektuhan ng mga tradisyonal na isyo ng security or seguridad. Ayan. Ano naman ang volatility at security para sa gold? Yan, ang gold naman po ay may mababang volatility. Kaya mas ligtas po itong investment para sa mga ayaw ng biglaang pagbabago ng presyo. Subalit dahil isa po itong physical na asset, kailangan po ng ligtas na imbakan or storage. Yan, insurance at proteksyon laban po sa mga magnanakaw. Sa puntong ito ay mas ligtas po ang gold para sa mga conservative na investors, habang si Bitcoin naman ay angkop sa mga handang sumugal para sa mas mataas na kita. Ngayon ay ayan, alin po ang mas mainam o mas maganda na investment ngayong buwan ng December? Si Bitcoin nga ba or si gold? Ayan. Wala pong iisang tamang sagot. Ayan, sa pagitan po ni Bitcoin at saka gold, sapagkat yan, ito po ay nauuwi lamang sa isang hindi matapos-tapos na debate. Dahil ang kasagutan po rito ay nakadepende po talaga sa iyong layunin bilang isang investor. Ayan, kung gusto mo ng mas mabilis na paglago at handa kang mag-risk, si Bitcoin ang mas magandang pipiliin mo. Kung hanap mo naman ay pangmatagalang seguridad at mas predictable na kita, mas angkop sa iyo ang gold. Kaya mahalaga rin na isaalang-alang ay ang diversification. Bakit hindi subukan ang pareho? Kaya ayan, maaari kang mag-invest kay Bitcoin para sa growth at maaari ka rin namang mag-invest sa gold bilang safety net. Ngayon ay ano naman po ang maaring epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto trader at investor. Yan, bilang mga Pinoy crypto enthusiast, si Bitcoin po ay maaring magbigay ng mas mataas na kita sa maikling panahon lamang.
ngunit ito rin ay may mataas na risk. Sa kabilang banda, ang gold ay ideal para sa mga naghahanap ng mas ligtas na asset sa gitna ng economic uncertainties. Kaya kung ikaw po ay isang crypto trader, ang mabilis po na paggalaw ni Bitcoin ay maaring magbigay ng maraming oportunidad para sa kita. Ngunit kung ikaw ay isang long-term investor, ang gold po ay posibleng mas bigay ng magbibigay ng kapayapaan sa ating isipan. Ayan, Bitcoin o gold. Itong si Bitcoin o gold ay pareho pong mahalaga sa portfolio ng isang investor. Si Bitcoin ay ang digital gold ng modernong panahon natin ngayon na nagbibigay po ng potensyal para sa exponential growth. Exponential growth. Samantalang ang gold naman ay nananatiling simbolo ng stability at saka security. Kung saan ka dapat mag-invest ngayong December, depende po ito ulit sa iyong risk tolerance at saka financial goals. Ang pinakamainam na gawin ay pag-aralan po nating mabuti ang ating mga opsyon at huwag po nating kalimutang mag-diversify para sa mas balancing portfolio. Kaya, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.